must be to the Lord. All the glory must be, all glory must be, to the Lord. All the glory must be, all the glory must be, all glory must be to the Lord. We love you, Jesus. All glory must be to the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sambahin natin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Come on, let us worship Him. Everybody worship God. Hallelujah. Help me worship the Lord today. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos, mga kapatid. Praise God. Praise God. Hallelujah. Jesus in, Lord, we worship you. Hallelujah. We worship you. Come on. Hallelujah. Clap your hands, all you people, and shout unto God. Come on. Hallelujah. Come on. Shout to God. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Father. Hallelujah. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be your name. Hallelujah. Mabuti ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Dakilang Diyos sa lahat ng panahon. Hallelujah. At makapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Magpakailan-kailan pa man. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, mabuti ang Diyos. Hallelujah. At dahil mabuti ang Diyos, sabihin mo, dahil mabuti ang Diyos, good to see you. Good to see you, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Masaya ba tayo? Nagkita-kita tayong lahat, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. At ang Panginoon ang siyang patuloy na magpala sa buhay ng bawat isa. Habang hinahanda natin ating mga puso't isipan, amen. Hallelujah, tayo maghanda na, mga kapatid, para sa ating Thanksgiving and anniversary, mga kapatid. Hallelujah. The Lord will confirm His word, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, purihin ang Panginoong Diyos. Yan yung gustong mangyari ng mga mananampalataya. Yan. Amen. May mananampalataya ba dito, mga kapatid? Dahil pag nangyari ang salita ng Diyos, ibig sabihin hindi sayang yung pinaniniwalaan mo, mga kapatid. Amen. At yan din ang kinakatakutan ng kaaway. Yung mangyari ang salita ng Panginoon. Dahil pag nangyari ang salita ng Panginoon, maraming maniniwala sa Diyos. At pag nangyari ang salita ng Panginoon, nasa kasulat sa Biblia, ang kaaway, mga kapatid, lahat ng gumagawa ng kasamaan, naglilingkod sa kaaway. Yan, mga kapatid, magkasama na dyan yung mga mangkukulam, mga masamang espiritu, ay sabay-sabay yan, dudurugin at wawasakin ng Panginoon. Kaya gusto ng mananampalataya na mangyari ang salita ng Diyos, at ito naman ang ayaw mangyari ng kaaway. Pero walang magagawa ang kaaway, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away, mga kapatid. Hallelujah. The grass withereth and the flower fadeth, but the word of God, hallelujah, shall stand forever. Amen. Kung maniniwala tayo sa salita ng Panginoon at tatayo dito, mga kapatid, sigurado ang salita ng Diyos, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen. At pagkatapos ng celebration, gawain ng kabataan, pupunta tayong lahat, mag-prepare na kayo ng mga gamit ninyo. Mga lalaki, maganda kayo ng tent. Ayan. Maganda kayo ng tent at mga kababayan niya ang bibigyan ng room doon, mga kapatid. Punta tayong lahat.
mga kabataan, hindi natin naabutan yung gawain ng tatay. Sayang, no? Kung maaga-aga sana tayo nilang niloko, di maaga-aga tayong nakalipat, mga kapatid, sa tamang organisasyon. Hallelujah! Purihin ang Panginoong Diyos. Praise God, no? Yan, mamaya, pag-usapan niyo mamaya. Mamaya. Mahaba-haba pa, mayroon pang panahon na pag-ipunan natin. At dadalo tayo doon, mga kapatid, ng 2 araw. 2 araw at kalahating fellowship. Okay, so sanay naman na tayo dyan eh. Noon pa, kaya itutuloy lang natin ang paglilingkod natin sa Panginoon. Ang maganda lang ngayon, sa panahon ngayon, amen, dahil ang kasama natin ay totoong mga kasama, lalo nating ganahan at pag-ayusin pa ang ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen. Praise God. Sabi ko, lalo pa nating ayusin. Amen. Hallelujah. Dahil totoong mga naglilingkod sa Panginoon, yung mga kasama natin. Amen. Hindi tayo pinipirahan, sila pa yung nagbibigay ng blessing sa atin, mga kapatid. Hindi tayo inuuto, sila pa yung tumutulong sa atin. Kaya salamat sa Diyos, mga kapatid. Amen, na natagpuan natin ang mga tunay na kamanggagawa sa ubasan ng Panginoon, mga kapatid. Kaya pasensyahan niyo ako, mga kapatid, dahil marami tayong dapat gawin. Amen. Ginanahan tayo, kaya marami tayong dapat gagawin, mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoong Diyos na mabuti sa mga taong naghahanap ng Diyos. Ilalapit tayo ng Panginoon sa Kanyang presensya, mga kapatid. Kaya nakikita ng Diyos ang lahat, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon. Kaya habang nandito kayo, dumadalo kayo dito, we will encourage you to serve the Lord, mga kapatid. Encourage namin kayo. Dahil dumadalo kayo, kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, pipilitin namin kayong maglingkod sa Panginoon dahil dumadalo kayo. Ngayon, dahil dumadalo kayo at ayaw talaga ninyo, itutulak namin kayong maglingkod sa Panginoon. Hanggang sa tayong lahat ay magkakaisa, mga kapatid, na maglilingkod sa Panginoong Diyos, mga kapatid. Di ba, nandito naman tayo para sa Panginoon, mga kapatid. Palakpakan natin at purihin ang Panginoon sa pribilehiyo, sa buhay, sa pag-iingat, sa kalakasan. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Ang bilis ng panahon, mga kapatid. 1 buwan na lang, 2026 na. Mga kapatid, no? Tumatanda na si Pastor, 46 na. Akala ko 30 pa lang ako eh. Akala ko. Kaya dapat, mga kapatid, itong pag-aralan natin, habang tumatanda tayo, nagiging mabuting anak tayo ng Diyos. Yung mga bata, hayaan na natin yan. Mga siga yung mga bata dapat kasi hindi pa nila nasusubukan yung mga matumba at magkaroon ng malaking problema. Tayo, mga kapatid, naranasan na natin lahat ng uri ng problema. Dapat, yung lalo na yung mas matanda sa akin dapat lalong tumatanda ay bumubuti tayo, mga kapatid. Dahil habang tumatagal, kumukunti na lang yung taon natin sa mundo. Ilang taon na lang yung itatagal mo, puro sama ng loob pa yung sa puso mo, wala Ilang taon na lang itatagal mo, ayaw mo pang maglingkod sa Panginoon, wala, sayang. Sayang, dapat habang kumukunti na lang yung panahon, Brother Joseph, lalo nating pinag-iigihan ang paglilingkod sa Panginoon. Dahil sa ayaw natin at sa gusto, haharap tayo sa Kanya. Kung abutin ka ng 80, 90, mga kapatid, at malapit ka na, hindi lalo mo nang pagigihin, mga kapatid. Dahil sabi ng Biblia, the dead praise not the Lord. Wala nang paglilingkod sa Diyos pag tayo namatay. Ay habang nabubuhay, mga kapatid, gawin natin ang magagawa natin sa harap ng Panginoon, mga kapatid. Purihin ang Panginoong Diyos. Ngayon ay unang linggo ng buwan ng Disyembre.
Hindi magtatagumpay ang kaaway, mga kapatid. Hallelujah! Malapit nang matapos ang 2025, nandito pa rin tayo sa harapan ng Panginoon at nililingkod. Kung may kapangyarihan ng kaaway, hallelujah! Hallelujah! Hindi tayo aabot sa ganitong kalagayan. Oh, in your face, devil! Walang magagawa ang kaaway! Hallelujah! Matatapos ang taon ng 2025 na patuloy pa rin nating minamahal ang Diyos. Patuloy pa rin tayong maglilingkod sa Panginoon. Hindi magbabago ang pag-ibig natin sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Maraming nawala. Pero nandito pa rin tayo, mga kapatid. Dahil mabuti ang Diyos. Hallelujah! Makapangyarihan ang Diyos. Sa Diyos ang lahat ng kaluwalhatian, ang lahat ng pagpapuri, pagsasamba. Hallelujah! Dahil kung wala ang Diyos, matagal na tayong wala, mga kapatid. Sa nangyari sa akin nung February, kung wala ang Diyos, matagal na akong wala, mga kapatid. Hallelujah. Pero yan ang patunay na kung kasama mong Panginoon, kahit pagkaisahan kanila, mga kapatid, one with God is always a maturity. Hallelujah. Pagkasama mo ang Panginoon, ano man ang plano ng kasamaan, ano man ang plano ng mga tao, mga kapatid, kung kasama mo ang Diyos, maghahari ang dakilang plano ng Panginoon. Hallelujah. Kaya maglingkod tayo sa Panginoon. Hallelujah. Ano man ang plano sa iyo ng kaaway, kung maglingkod ka sa Panginoon, walang makakapigil. Hallelujah. Kung kasama mo ang Panginoong Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sa inyong Biblia, mga kapatid, ngayong unang buwan, ay unang linggo ng buwan ng Disyembre, hallelujah, ang teksto natin ay nasa Genesis chapter number 12. Okay? Dahil kailangan nating maunawaan ito muli. Marami sa atin ang baguhan dito, mga kapatid. Kaya kailangan nating maunawaan at tayo matagal na, kailangan din nating ma-absorb ito muli, mga kapatid. At lalo't higit maunawaan. In the book of Genesis chapter number 12, we will read this certain scripture na kung saan tinawag ng Diyos si Abram. Abram pang kanyang pangalan. At dito ay masumpungan natin, hallelujah, ang pagmumula ng ating pag-aaralan. So, andun na ba kayo, mga kapatid? Genesis chapter number 12. We will read beginning in verse 1 up to the succeeding verse of the scripture. Hallelujah. Let us open our hearts for the reading of the word of the Lord. Now the Lord said to Abram, "Get out." Sabi natin lahat, get out. Tingnan niyo, sabi ng Panginoon, bago siya nag-utos na gawin mo ito, gawin mo ito, gawin mo ito, ang unang sinabi, umalis ka. Get out of your country. Get out from your family. Get out from your father's house. And get out to the land that I will show you. I will make you a great nation. Pero pansinin ninyo, sa verse 1, more on pinapaalis. Pinapahiwalay. Tandaan niyo yan, mga kapatid, bago ka makagawa sa Panginoon, ang mahalaga ay ipapahiwalay ka muna ng Panginoon sa dapat kang humiwalay.
At itong pangako ng Diyos, I will make you a great nation. I will bless you. I will make your name great, and you shall be a blessing. Purihin ng Panginoon. I will bless those who will bless you, and I will curse him who curses you. And in you all the families of the earth shall be called blessed. Ang ginawa ni Abraham, tingnan ninyo mga kapatid, wala nang pagtatalo. So Abraham departed as the Lord had spoken to him. And Lot went with him, and Abraham was 75 years old when he departed from Haran. Then Abraham took Sarai his wife, and Lot his brother's son, ang kanyang pamangkin, and all their possessions that they had gathered, and the people whom they had acquired in Haran. And they departed. Pansinin niyo yung mga salitang yan. Departed, get out. Yan ang mababasa natin mga kapatid. And they departed to go to the land of Canaan. Promised land, mga kapatid. So they came to the land of Canaan. Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Hindi pumunta yung Kanaan kila Abraham. Si Abraham ang pumunta sa Kanaan, mga kapatid. Hindi darating ang pangako ng Diyos ng ganon-ganon na lang. Kailangan nating pagsumikapang makarating sa pangako ng ating Panginoon. Ibaba natin ang ating mga Biblia, mga kapatid, tayong lahat ay manalangin. Dumulog tayo sa Diyos sa araw na ito. Hallelujah. Tapos sa ating mga kamay, tayo manalangin sa dakilang Diyos. Lord Jesus, maraming salamat sa araw na ito, Panginoon. We lift up our hands to you, Lord Jesus. Dahil ikaw ang aming buhay, ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang dahilan kung ba't kami naririto. We worship you, Lord God, hallelujah, lifting up our hands, hallelujah, in your name. Hallelujah, sanctify us, Father. Cleanse us from all filthiness of the flesh and of the spirit. We want your word, oh God, hallelujah, na manahan sa aming mga puso. Gusto naming umuwi na taglay namin ang tinig ng Panginoon, ang salita ng Diyos. That's why, Lord God, hallelujah, kinakalagan namin ang tinig ng dakilang pastor, hallelujah. Ang Panginoong Diyos, hallelujah, naway marinig sa aming kalagitnaan. Sa pamamagitan ng iyong Espiritu, Panginoon, makipag-usap ka sa bawat Espiritu, Panginoon, hallelujah. Na tunay nga may Diyos na nakikipag-usap. Pangunahan mo kami sa araw na ito, Lord, upang uwi kaming matagumpay at pinagpala sa iyong biyaya. Masarap maglingkod sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Isang pribilehiyo, Panginoon, na kami po'y maglilingkod sa iyo. Kaya, Lord, sa aming kalagitnaan, kumilos ka. Hallelujah. Maghari ka, Panginoon. Tulungan mong yung mga anak at mga anak na hindi nakarating upang sa susunod na pagkakatipon ay makasama namin sila, Panginoong Diyos. Salamat sa araw na ito, Lord. Maghari ang kalooban mo, Panginoon. Maluwalhati ka magpakailan-kailan paman. We claim the victory, Lord, today. We honor you, we praise you. We give you all the glory, Lord. Itong aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan mo, Panginoong Hesus. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Yung palakpak para sa Diyos. Hallelujah. Now unto the King, eternal, immortal, and invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Praise God. Praise the name of the Lord.
Ang pamagat ng mensahe ng Panginoon ating pag-aaralan sa araw na ito, December 7, 2025, ay mayroong pamagat na nagsasabing, First Test of Faith. Ang unang pagsubok sa pananampalataya. Okay? Ang unang pagsubok sa pananampalataya. At we need to learn, ito rin, ang magandang title nito mga kapatid, The Art of Detachment. Okay? We need to learn the art of detachment. Hindi lang tayo tinuturuang makisama ng makisama. Kailangan din tayong matutong hiwalayan yung dapat hiwalayan, mga kapatid. Makinig tayo at ang Diyos ang magpala sa atin. God bless you. Maaari na kayong makaupo, mga kapatid. Pagpalain din ang mga kasama natin online. Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. The art of detachment. Sa buhay na ito, mga kapatid, concerning our life here on earth, we cannot achieve or accomplish something if we are still attached to something, mga kapatid. Kahit gaano kaganda ang inaalok sa buhay natin, minsan na hindi natin maaabot ang tagumpay dahil sa mga bagay na nakakonect o nakadugtong pa rin sa buhay ng tao. No wonder why, mga kapatid, may mga pamilya na hindi successful, may mga business na hindi successful, may mga pag-aaral na walang nararating, may mga buhay na walang naaabot dahil ang totoo, hindi dahil narinig nila yung tamang paroroonan, kung hindi ang totoo, hindi pa rin sila nakahiwalay sa dapat nilang hiwalayan, mga kapatid, at iwanan. Makinig kayong lahat dahil ginamit ng Biblia ang isang halimbawa. Ginamit niya ang mga sundalo, soldiers or army. Ang sabi dito, mga kapatid, sa 2 Timothy chapter number 2 verse 4 to 5, ang sabi dito, and as Christ soldiers, bilang mga sundalo, mga kapatid. Alam niyo mga sundalo, sila ay gumagawa ayon sa misyon. Kaya kung walang misyon, dyan lang sila. Pero ano man ang misyon, mga kapatid, kahit madali man yan o mahirap, pag binigyan sila ng misyon, ang target nila, mga kapatid, is to accomplish the mission. Kahit magbigay pa sila ng buhay, ang mahalaga ay nagampanan nila ang mission nila, mga kapatid. Bilang mga sundalo, sabi dito ni Pablo, do not let yourself become tied up. Huwag mong hayaang nakatali ka pa rin. Pag sinabing tied up, attached or connected. Huwag mong hayaang nakatali ka pa rin, sabi ni Pablo kay Timothy, in the affairs of this life. Dahil hindi mo pwedeng magampanan yung mission mo na nandyan ka pa rin sa barkada mo. Hindi mo magampanan ang misyon na binigay sa iyo kung nakatali ka pa rin sa pamilya mo. Hindi mo magagampanan ang misyon na pinagkatiwala sa iyo. Hallelujah, na umaasa silang magagampanan mo kung nakatali ka pa rin sa kagustuhan ng iyong sarili. Kaya tinuturuan tayo, hallelujah, sa pamamagitan ng bagay na ito na maunawaan na upang maabot natin ang ating misyon, kailangang matuto tayong humiwalay sa mga bagay-bagay na hihiwalayan, mga kapatid. For then, sabi niya, you cannot satisfy the one who has enlisted you in the army. Hindi mo magagampanan. Tinawag tayong lahat, mga kapatid, nilista tayo ng Panginoon ng ating mga pangalan. Nilista ng Panginoon, pero hindi mo magagampanan yung misyon mo kung ikaw ay nakatali pa rin sa mga bagay-bagay labas sa misyon na itinalaga ng Panginoon. Sabi niya, verse 5, follow the Lord's rule. Church, follow the Lord's rule.
for doing his work, just as an athlete either follows the rules or is disqualified and wins no prize. Parang atleta din, sabi niya, hindi lang soldier yung ginamit, kung hindi atleta, kahit gaano kakagaling, kahit gaano kakagaling, if you will not follow the rule, sabi ni Paul, mga kapatid, you will be disqualified at wala kang makukuhang premyo. Eh, salamat sa Diyos sa paalala, mga kapatid, dahil ang gusto ng Panginoon ay maabot natin, hallelujah, at magampanan ang ating mga misyon. Upang hinanda sa atin ng Panginoon na reward ay makuha ng bawat isa. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. So we need to learn the art of detachment. After hearing God's word, nung 75 years old si Abraham, mga kapatid, narinig niya ang tinig ng Panginoon, narinig niya ang salita ng Diyos, mga kapatid, at sa mananampalataya ang tinig ng Diyos ay hindi lamang salita, kung hindi, ito ay utos para sa Kanya. Kaya sa mga mananampalataya, kalabitin mo yung katabi mo, mga kapatid. Kalabitin mo yung katabi mo. Sige, kalabitin mo, ining yung katabi mo. Huwag kayong mahiya. Sa mananampalataya, ang salita ng Diyos ay utos, mga kapatid. Ayaw mo sabihin, hindi naman ako inutusan ng Panginoon eh. Pero pag kinausap ka ng Panginoon sa mananampalataya, mga kapatid, para sa Kanya, ay utos na yon, mga kapatid. We need to be detached first, before anything else. Kaya sayang yung mga talento ng mga tao na pumasok dito, na nakasama natin nung sayang yung mga runong nila. Dahil hindi nagpatuloy na nagamit sila ng Panginoon. Ang dami nang tumayo dito, Brother Joseph. Marami nang tumugtog dito, marami nang umawit dito, marami nang nag-worship leader dito, marami nang nangaral dito. Pero hindi nagamit ng Diyos ang mga taong ito dahil hindi nila nasunod yung unang pagsubok ng pananampalataya na dapat nilang bitawan yung dapat bitawan. Dahil hindi ka magagamit ng Diyos kung mananatili ka pa rin sa dati mong kalagayan. Hallelujah. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. In order for us to see God's work fulfilling, hallelujah, in our lives, kailangan tayong humiwalay sa dapat hiwalayan, mga kapatid. Tingnan ninyo ang ginawa kay Abraham. Hallelujah. Sabi ng Panginoon sa kanya, umalis ka dyan sa lugar ninyo. Ayan. Kaya please lang, kaya kami, mga kapatid, marespeto kami sa mga pastor namin. Alam niyo kung bakit, Inang? Josephine? Alam niyo kung bakit? Ang hirap umalis sa lugar nila. Ayan. Brother Jose, mahirap umalis sa lugar. Mahirap dahil doon sanay ka na eh. Ang pasikot-sikot ng Santa Cruz, alam na ninyo yan, mga kapatid. Pero nung ako dinala dito, hindi ko alam mga lugar. May nakausap ako, taga-Kamanggaan ako, punta naman ako sa Kamanggaan. Ang layo-layo pala ng Kamanggaan. Akala ko pwedeng lakarin. Wala akong alam, mga kapatid. Tingnan ninyo, mga kapatid. Kaya, pag tinawag ka ng Panginoon, hindi niya kailangan yung katuwiran mo. Minsan, ang galing nating sumagot sa Diyos, hindi kailangan lang ng Panginoon na yung pagsunod, mga kapatid. Ay, ang sabi ng Panginoon, umalis ka sa lugar ninyo. Hiwalayan mo, iwanan mo yung pamilya mo. Mga kapatid, pakinggan niyo itong maigi. Hiwalayan mo. Dahil nandoon din yung una mong pananampalataya. Makinig kayong lahat, Brother Joseph. Dito tinuturo ang tunay na nag-iisang Diyos. Dito tinuturo yung kaligtasan na hindi nyo tinanggap sa iba.
Kaya dapat nating gawin ang dapat nating magagawa para humiwalay sa mga maling paniniwala at pagtuturo. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Wala na tayong sinasambang mga cross at mga rebulto. Hallelujah! Salamat sa Panginoon. Hallelujah! Sumasamba na tayo sa Espiritu at katotohanan. Hindi bagay ang malungkot sa lugar na ito, mga kapatid. Dapat tayong magsaya sa presensya ng ating Panginoon, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Hallelujah! Iwanan ang iyong lugar, iwanan ang iyong pamilya, dahil nandiyan dyan yung luma, yung pananampalataya. Makinig kayo. Bakit? Because God cannot hand you something when your hands are still holding on to something, mga kapatid. Kapag nandyan ka pa rin nakahawak, yung kamay mo may hawak-hawak, at hindi mo mabitawan, hindi mo mahawakan yung ibibigay sa iyo ng Diyos. Yan ginagawa ng Panginoon. Bago mo mahawakan yung gusto kong ibigay, bitawan mo muna yung hawak-hawak mo. Kaya maraming mga tao walang pananampalataya, naniniwala lang sa Diyos, pero hindi nila kayang bitawan. Hindi nila kayang bitawan yung mga pinagkakatiwalaan nila sa buhay nila. Hindi nila mabitawan yung luma nilang pagkatao, mga kapatid, dahil alam nila na mayroong patutunguhan yon. Ngunit hindi rin nila mahawakan ang gustong ibigay ng Diyos sa kanilang mga buhay, mga kapatid. Learn the art of detachment sa araw na ito. Pag-aralan mo, hiwalayan at bitawan ang pinapabitaw sa inyo ng Panginoon na kinakausap ang Diyos, dahil ibig sabihin, meron siyang gustong ibigay sa buhay mo. Inuulit ko, tinuturuan ka ng Panginoon na bitawan ang dapat bitawan dahil meron siyang gustong ibigay sa buhay mo. O purihin ang pangalan ng Panginoon. Oh, I am excited, mga kapatid. Hallelujah! Pero kailangan mong pag-aralan the art of detachment. Shall we say praise the Lord? Sabihin mo sa katabi mo, kung hindi ka magbabago, sabihin mo, masasayang ang pangako ng Diyos para lang sa'yo. Sabihin mo, kung hindi tayo magbabago, hindi natin mahahawakan ang pangako ng Diyos sa ating mga buhay. Pero mas piliin natin, hindi yung hawak-hawak natin, kung hindi, mas piliin natin yung ibibigay ng Panginoon. Hallelujah! Woo! Everybody say, woo! Woo! I am excited! Bitawan nyo yan, hawak ninyo, nakita nyo na yan, matagal na sa kamay ninyo yan. Ang tanong ko, yumaman ba kayo dyan? Pinagpala ba kayo dyan? Umayos ba yung buhay ninyo? Hindi! Hindi! Kaya ang gagawin natin, hallelujah, maniwala tayo sa salita ng Diyos at pag-aralan natin bitawan yung dapat bitawan at lalapit tayo sa Panginoon. Wala na akong hawak-hawak at yan na ibibigay ng Panginoon sa buhay natin. Hallelujah, mga bagay na hindi pa natin nakikita. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Praise God. Gusto kong ipaunawa sa inyo ito. Dahil marami pa sa atin dito ang bihag-bihag ng nakaraan. Magugulat kayo sa sasabihin ko, mga kapatid. Mahalin niyo yung magulang ninyo. Alam niyo kung bakit? Kahit buhay pa sila, may hangganan lamang ang papel nila sa buhay ninyo. Naawa ko dun sa may mga asawa at may mga anak na. Pero ang pinakamahalaga pa rin sa kanila, yung magulang nila.
Makinig kayong lahat. Buhay ang Diyos, mga kapatid. Pakinggan niyo ito. There are people who are needful of your past. Hindi ko sinasabing walang kwenta yung mga taong nakasama mo nung nakaraan. Kailangan sila. Pero may mga taong nakatulong sa iyo nung nakaraan na hindi na sila kasamang makatulong sa iyo in your future. Pastor, meron mang Biblia yun, si Abraham, inalagaan siya ng magulang niya. Pero sabi ng Panginoon, that's it. Pinalaki ka ng magulang mo, that's it. Hindi po magulang natin ang masusunod sa buhay natin, mga kapatid. Kaya nga tayong mga mananampalataya, bata pa lang yung mga anak natin, tinuturuan na natin silang mahalin ang Panginoon. Jim, ang trabaho ninyo, mga magulang, ang trabaho ninyo sa anak ninyo, ay turuan sila dahil isang araw, sa ayaw mo at sa gusto mo, hihiwalay ka sa mga anak mo at hayaan mo silang tumayo at harapin nila ang kinabukasan nila. Pero kung tinuruan mo yung anak mo, dito ka lang anak, tayong magkakasama. Huwag tayong maghihiwa-hiwalay. Yan lang ang tinuro mo sa kanya. Hindi mo siya tinuruang tumayo sa presensya ng Panginoon. Hindi mo siya tinuruang manampalataya sa Diyos. Mga kapatid, sa ayaw mo at sa gusto, iiwanan ka niyan, maghihiwalay kayo. Anong mangyari ngayon sa tao na walang tamang paglilingkod sa Diyos? Nasira ang kinabukasan. Bilib ako dyan sa mga pamilyang nagsasama-sama. Bilib ako dyan. Pero makinig ka. Kawawa naman yung mga taong makakasama mo sa future mo. Ang focus mo, yung mga tao pa rin sa past mo. Kawawa. May kasama ka na to reach and stand and live on your future life. Hindi mo, tinuturo ko to sa mga guides, hindi mo identity yung bata ka, hindi mo identity ng estudyante ka. Ang identity mo ay yung ikaw ay bubuo ng sariling pamilya at yun ang gagawin mo for your future hanggang sa mamatay ka na. Kaya maling-mali. Ulitin ko mga kapatid, mayroong mga taong makatulong sa buhay mo on your past. Hindi ko sinasabing walang kwenta yung magulang ko. Salamat, pinalaki nila ako. Pero hindi ko sila makakasama on my future. Naintindihan ninyo? May mga tao na, ayan, na makakatulong sa akin para sa aking kinabukasan. Kaya nga, bakit nagtataka kayo, hindi ko maiwan-iwan yung mga anak ko? Habang may pagkakataon na makasama ko sila, doon ko lang sila matutulungan. Mga pastor noon, mga kapatid, na hindi nakakaunawa, ang pinapagalitan pa ako, ipaalaga mo kasi yung anak mo. Pinapagalitan pa ako. Ipaalaga mo kasi yung anak mo. Hindi ako umiimik, Brother Role. May mga bagay sa inyo na parang walang halaga, pero sa akin ay mahalaga. Dahil isang araw, hindi ko na pwedeng paluin yan si Sammy. Pag umabot tayo ng 10, buti na lang, di niya naintindihan. Kaya ngayon sila yan napapalo. Ngayon sila natuturuan. Lalo na pag nag-asawa na yung mga yan. Hindi na kami yung tao sa kanilang future. Kami na yung mga taong tumulong sa kanila sa kanilang past. Dahil kaya na nilang mabuhay kahit wala silang magulang. Hapay, Jonalyn, hindi ka na mabubuhay? Pag dalawa na lang kayo ni John at mga anak mo, hindi na kayo mabubuhay? Hindi na kayo mabubuhay? Hindi kita makita eh. Mabubuhay kayo! Dahil tinuruan na kayong mabuhay ng magulang ninyo. Pero hindi pwede habang buhay nakadidi tayo sa kanila. Hindi pwedeng habang buhay sunod-sunuran tayo sa kanila dahil tayo din ay magulang na. Na meron tayong mga anak na may kinabukasan. Kaya nga hindi nangyayari sa buhay natin yung plano ng Diyos dahil nakatali tayo sa nakaraan.
Kung hindi sinunod ni Abraham ang Panginoon, nakatali pa rin siya sa magulang niya, hindi niya natanggap yung pagpapala ng Diyos. Makinig na, kailangan natin ito. Kailangan natin ito, mga kapatid. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Meron ba tayong naiintindihan, mga kapatid? Naliliwanagan ba yung isipan natin? Purihin natin ang Diyos! Their role is only for your past. There are people, mahalaga na tao, na ang role lang nila para sa nakaraan ninyo. Iwan nga kayo ng nanay mo eh. Andun na siya sa langit. Oh. Di ba? Yun lang yung trabaho nila sa inyo. Hindi pwedeng, habang buhay, nanay, tatay, nanay, tatay. Hindi pwede. Amen. Darating yung time. Hindi lang nanay, tatay, kailangan darating yung time. Panginoon, Panginoon na humahawak ng kinabukasan ko. Panginoon, anong gagawin ko? Ikaw ang kailangan darating tayo sa Panginoon. Panginoon, Panginoon ang maghari sa buhay natin. Kaya huwag kayo magtataka. Ba't yung iba hindi nila nararamdaman yung pagpapala sa puso't isipan nila? At magandang pakiramdam sa paglilingkod. Bakit? Nakatali pa sila eh. Amen. Turuan natin ang ating mga anak, mga kapatid, na magtiwala at magmahal sa Panginoong Diyos, mga kapatid. Shall we say, praise the Lord? Naliliwanagan tayo, no, mga kapatid? Amen. The role is only for your past. You can reach your future without them. Ang mo sasabihin, 30 ka na. Sabi mo, pag walang nanay, tatay ko, mamamatay na ako. Patay ka kay Lord talaga. Patay ka. Wala na bang magagawa sa iyo ang Diyos? Na ang buhay mo umiikot sa tatay at nanay mo? Kaya pag matanda na kayo, mga kapatid, matuto na kayong sumandal sa Panginoon. Alam niyo kung bakit, Sister Jonalyn John? Dahil isang araw yung mga anak ninyo, kahit ngayon na, sumasandal na yan sa inyo. Eram ng maliit. Halika dito, maliit. Kanwari, maliit. Bilis! Eram ng malaki. Ayan, halika, malaki. Bilis! Dito, maliit ka eh. Maliit. Dito, maliit. Siyempre, nung bata ito, nakasandal dito. ABCD, paano kumain, paano magsalita, at paano magsado, paano mag-inaw, paano lahat, tuturuan. Dalawa sila, mag-asawa. Tuturuan ito. Pero hindi pwede. 30 ka na, lalo na pag may anak ka na. Kaya, mga kapatid. May anak ka na. Andito ka pa rin nakasandal. Nakakahiya. Kaya, ayan, magkakaroon ng anak si Billy. Ayan. Kamukha ni Billy ito, ayaw na insyong. Tingnan ninyo ang mangyayari. Puro kayo, nanay at tatay. Nakasandal ka kay tatay mo, di ba? Yes? Yes daw, mga kapatid. May anak ka na. Saan sasandal yung anak mo? Sa kapitbahay. Natural, saan sasandal yung anak mo? Hello? Mag-ingat kayo, mga magulang dito. Paawa kayo sa mga anak ninyo. Hina ninyo, na nakasandal ka. Saan sasandal ito? Ayan. Tingnan nyo mga Pilipino. Hindi sama-sama.
May mga buhay na kung ano yung buhay nila noon, tuloy-tuloy, ganun pa rin yung buhay nila. Dahil hindi nila naunawaan yung art of detachment. Hanggang ngayon, mayroon kayong mga kilalang ganyan. Sa mga lugar natin, may mga naaalala tayo na yung lolo't-lolo nila, ganun na sila, ganun yung anak, pati yung mga apo, ganun. Bakit? Malaki na, yun pa rin ang sinasandalan. Kaya ito, sumandal din yung anak niya. Pag nagkaanak ito, ganun din. Sino ang hulmahan nila ito? Pero dapat tanggapin natin yung katotohanan. Kahit buhay ka pa, marunong ka, dapat turuan mo silang tumayo ka sa Panginoon, anak. Lalayas na ako. Lalayas ka na, anak. Oh. At ngayon, itong si Abraham ay sasandal ngayon sa Diyos. Oh. Hinayin niyo? Hindi niya na itutuloy yung buhay ng magulang niya. Dahil meron ng bagong direksyon ang Panginoon sa kanya. Handa na ba kayo? Ngayon, yung anak niya, pag sumandal sa kanya, hindi na nila itutuloy yung buhay ng magulang nila, kung hindi yung buhay na binigay ng Diyos. Magtiwala tayo sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Baguhin natin ang setup ng pamilya natin. Magtiwala tayo sa Diyos. Kaya sa amin, kami noon, alam namin yan, barkada ng tatay ko, magiinuman, trabaho ng tatay ko, naabutan ko yan nung bata ko. Pero ngayon, yung mga anak ko, iba na. Oh. Ang liliit pa nila. 5 years old, 8 years old, 2 years old. Sabi ko, pupunta ako sa Pangasinan. Alam niyo kung anong sagot nila? Bakit meron na naman kayong meeting? Kasama mo yung mga pastors? Ganyan pag naglingkod tayo sa Panginoon. Brother Joseph, ganyan pag naglingkod tayo sa Panginoon. Hindi ka iniisipan kung saan ka pupunta. Ang alam nila, kahit saan ka pupunta, maglilingkod ka sa Panginoon dahil binago mo na, inalis mo na yung nakaraan na pamumuhay mo. Hindi ba magandang maglingkod sa Diyos? Papurihin natin ang mabuting Panginoon. Kaya dapat ang target natin, turuan yung mga batang magtiwala sa Diyos bata pa lang. Sa ayaw at sa gusto mo, iiwanan mo yan, hihiwalay sila sa iyo. At bigyan natin sila ng magandang kinabukasan na kung sana'y sasandal sila sa atin. Hallelujah! Ang sinasandalan naman natin ng ating Panginoon. Ibig sabihin, panibagong buhay, mas magandang buhay, may kasamang Diyos ang buhay nila, may bendisyon ng Diyos, may gabay ng Panginoon, may pag-iingat ng Panginoon, may provisyon ng Panginoon, may biyaya, may habag, may pag-ibig, may kapangyarihan, may pagkilos ng Diyos sa buhay. Maglingkod tayo sa Panginoon. O habang maaga pa, isa pang halimbawa, si Moses, isang Hudyo. Pero pinapatay yung mga Hudyong lalaki noon. Ano nangyari, Billy? He was spared and saved by the princess of Egypt. Inalagaan siya sa Egypt. Inalagaan siya. Niloob ng Diyos na gamitin ang mga tao, certain people will use na magampanan at maihanda ang plano ng Diyos sa buhay ng isang tao. Pero hindi nangangahulugan habang buhay na si Moses doon sa Egypt na mamuhay bilang prinsipe habang lumalaki siya. Pero darating yung time, sasabihin ng Panginoon, hindi ka pwedeng habang buhay dyan. You need to learn the art of detachment. Pero may mga tao, mga kapatid, na ayaw nang umalis. Dahil nasanay sila, ay minsan ang Diyos ay gagawa ng mga bagay na masakit, gagawa ng mga bagay, papahintulot ng Diyos, ang mga bagay na hindi maunawaan.
Kalahin nyo yun, ayaw kong umalis doon sa dati nating organisasyon. Kahit pinagluloko nila ako. Ay sabi ni Lord, Brother Joseph, kailangan mangyari sa'yo ito. Kahit resignation, hindi nga ako nagplano eh. Hindi ako nagplano ng resignation na yun. No? Yun ang sisihin nila, hindi ako. Mga kapatid, kaya ang Panginoon nakikita niya, tingnan ninyo anong nangyari kay Moses para tatakas siya sa Egypt? Nakapatay siya. See? Dahil hindi kalooban ng Diyos yung training ng Egypt sa kanya. Hindi kalooban ng Diyos yung pananampalataya ng Egypt sa kanya. Hindi siya magamit ng Panginoon. Kaya magtiwala tayo sa Diyos nung nakapatay siya. Mayroon palang nakakita. Nagkaroon siya ng guilty feelings, tumakbo siya. Wala na siyang kasamang Hudyo, mga kapatid. Makinig ang lahat. Pero ang Diyos ay may plano sa kanya. Kaya kung may plano sa iyo ang Diyos, magtiwala ka, kapatid. Huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. Hallelujah! Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Tignan niyo ito, At in-training siya dito sa wilderness ng isang priest. Hindi pari ng Hudyo ito He was a Midian priest named Jethro. Hanggang sa huli, naging father-in-law niya. Tingnan niyo ang Diyos. Tingnan niyo ang Panginoon. Para lamang matupad ang mga bagay-bagay, you need to learn, mga kapatid, the art of detachment. Akalain mo yung 40 years old sa dito, sa Egypt, nakapatay siya. Tinatanong ko si Lord Billy, ano ba Lord, ikaw ba talaga nag-set up no? Sabi ni Lord, dito na lang tayo mag-usap sa langit. Sabi ni Lord, kaya kailangan maligtas tayo, mga kapatid. Mamamatay tao, pero bakit pinili pa rin siya ng Panginoon kung mamamatay tao? May plano kasi ang Diyos sa buhay niya. Hindi maintindihan ng tao yan. Pag ikaw yun, ayaw kong sumunod yan, mamamatay tao, sa iyong paningin. Pero ang Diyos ko may plano siya sa iyo. Wala siyang pakialam kung sino ka. Ang mahalaga sa Kanya, magawa mo yung purpose mo sa Kanyang harapan. Dito hindi pwedeng judgmental dito. Ito ang tanong ko sa iyo, nagawa mo ba yung purpose mo sa Panginoon? Ang galing-galing natin, yung purpose mo hindi mo nagagawa. Nung nakapatay siya, mga kapatid, yan, dito, tinaw. 40 years, another 40 years dito sa wilderness. Nag-aalaga ng mga tupa, mga kapatid, nag-aalaga at sumusunod sa training ng isang hindi Hudyo, isang pari sa Midian. Tingnan ninyo, pero lahat ng pinagdadaanan ng buhay mo, kung may pagtawag sa iyo ang Diyos, kung may plano sa iyo ang Diyos, saan ka man makarating, mayroong training na ginagawa ang Diyos sa buhay mo, dahil isang araw, gagamitin ka niya sa gusto niyang buhay para sa iyo. Tinurungan siya mag-train doon na mag-alaga ng tupa. Dahil babalikan pala niya, tingnan niyo the art of detachment. Nasanay na naman siya dito. Sanay na siya 40 years. Pero sabi ni Lord, tinawag siya ng Panginoon, bumalik ka doon. Tingnan mo, mga kapatid. Hindi natin maunawaan ng Panginoon. Ayaw ko. Ang dami niyang dahilan. O sige, isama mo si Aaron. Ganito. Tutulungan ka niya. Bumalik doon. Tingnan niyo. Dahil ang kalooban pala ng Panginoon, hallelujah, ay i-lead ang bayan ng Diyos papalabas sa wilderness. Kung wala siyang alam sa wilderness, maliligaw sila. Pero yung palang pagtakbo niya sa wilderness, 40 years na pag-aralan na niya yung mga pasikot-sikot doon, ay ito delikado dito okay dito, ito makakain ito hindi. Kaya mga kapatid, alam na ng Diyos dahil yung mga tao sa city, sa syudad, hindi nila alam ang buhay doon. Pero kung ang leader nila ay merong karanasan sa Panginoon, kung ang leader nila ay may pagtuturo ng Diyos, kapag may susunod, hallelujah, susunod ang anak ng Diyos, alam ng leader, hallelujah, kung saan ang mabuti at kung saan yung hindi dapat mabuti sa paningin ng Panginoon. What's my point? Nagamit yung buhay ng mga Egyptian princess kay Moses. Pero hindi pwede habang buhay. Kilalanin ni Moses yun.
Ikaw ang nagpalaki sa akin. Ikaw ang masusunod sa buhay ko. Hindi pwede yun. Ha? Mga magulang, hindi nyo pagmamayari ang anak ninyo. Diyos ang nagmamayari ng lahat. Kaya may mga tao nagiging mangkukulam dahil sa ganyan. Kontrolin nila. Anak nila, kontrolin nila. Apo nila, kontrolin na nila lahat. Dapat ganito. My Lord and my God. Hindi natin pagmamayari ang mga yan. Turuan natin silang ilapit sa nagmamayari ng buhay nila. Walang ibang ating Panginoon. Hindi pwede yun. Dahil Moses, pinalaki ka ng prinsesa, kailangan pinadedi ka, pinakain, tinuruan. Hindi pwede habang buhay, 40 years. 40 years nila akong inalagaan. Huwag yung gagamitin sa Diyos yan, Panginoon. Hindi ko sila pwedeng iwanan, Panginoon. 40 years akong pinakain. 40 years akong inalagaan. Hindi pwede yun. Hindi pwede sa Diyos yun. At ang sabi sa iyo ng Panginoon, sige, inalagaan ka nila ng 40 years, pero 40 years kitang binuhay. Walang pwedeng magbigay ng buhay sa iyo kung hindi ang Panginoon, mga kapatid. Pwede kang pakainin ng magulang mo, pwede kang tulungan ng magulang mo, pero hindi ka nila pwedeng bigyan ng buhay. Diyos lamang ang nagbibigay ng buhay. Kaya nanay, tatay, 46 na ako. Pasensya ka na. May mga batang sumasandal sa akin. At meron akong Diyos na dapat paglingkuran. Maraming salamat po sa tinulong mo sa akin. Hindi ko makakalimutan yun. At kung may magagawa ako, tutulong ako. Pero kailangan kong sundin. At ikaw din kailangan mong sundin kung ano ang plano ng nagbigay ng buhay sa atin, ang mabuting Panginoon, upang pag sumandal naman ng mga anak ko sa akin, hallelujah, kung paano ko binigyan ng Panginoon, hallelujah, ng pag-asa. Naniniwala ko kung magkahiwalay kami, ganoon din ang mangyayari sa kanila dahil hindi tayo ang tapat, hindi tayo ang nagbibigay ng tunay na pag-ibig, nanay at tatay. Ang tunay na pag-ibig lamang ay Diyos. Ang tunay na tapat sa buhay na ito ay Diyos. Kung merong hindi mangiiwan sa'yo, hindi ang magulang natin, salamat sa buhay nila. Pero ang tunay na hindi mangiiwan sa atin, mawala pa ng magulang natin, ang mabuting Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Abraham, mga magulang, hindi nyo makikita yung Kanaan pag hindi kayo makasunod sa Panginoon at hindi nyo maiwanan yung nakaraan ninyo. Mananatili kayo dyan, tatay ninyong tutulong sa inyo, tanim ninyong tutulong sa inyo, at hindi nyo makikita yung buhay na hinanda ng Panginoon. Itong nakakalungkot, lumaki yung anak ninyo dyan, kasama nyo pa rin yung anak ninyo. At mga kapatid, yun na rin yung matutunan nilang buhay. Sisirain natin yan, mga kapatid, sa tulong ng pananampalataya sa Diyos. Magsisimula sa atin ang buhay at pamilya na ang Diyos ang nagbigay upang ating mga susunod na henerasyon, hindi yung tao ang itutuloy nila, kung hindi ang itutuloy nilang buhay ay pananampalataya sa ating Panginoon. Shall we shout amen? Hallelujah, purihin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. We are not bound to live in our past. Maraming kawawa nabubuhay pa rin doon sa nakaraan. But our life is bound on our future. Ang iba ganitong itsura nila, kaya pagod sila. Ganun pa rin yung buhay nila. Ganun pa rin yung estado nila, kaisipan nila, pananampalataya nila. Dahil
Naniniwala kami sa Diyos, Pastor. O, pero saan ka na nakarating? Doon pa rin. Anong kaya mong gawin? Doon pa rin. But if you will learn the art of detachment, amen. Hindi ko alam dito, Pastor. Hindi ko alam dyan. Ako din hindi ko alam, pero magtiwala tayo sa Panginoon. Oh, hindi ko alam mangyari dito, pero andyan pa lang, Panginoon, tutulong ang Panginoon. Tumutulong ang Diyos hanggang sa mamaya. Oh, hindi ko rin alam dito, pero, salamat, Panginoon. Meron kang pagtulong, hindi ko maintindihan. Oh, hallelujah, hindi mo alam namamalayan. Hindi mo namamalayan. Nag-iiba lang landas ang buhay mo. Paganda ng paganda. Paayos ng paayos, mga kapatid. Magtiwala tayo sa Panginoon. Learn the art of detachment. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, learn the art of detachment. Why? Because our future is greater than our past. Mga kapatid. Woo! Hallelujah! Hallelujah, Rubik! Hallelujah! Hallelujah! Turuan natin yung sarili natin magtiwala sa Diyos because our future is greater than our past! Hallelujah! I feel the Holy Ghost, mga kapatid! Saan natikman ni Abraham yung pagpapala niya nung umalis siya? Saan nakita ni Abraham ang kapangyarihan ng Diyos nung umalis siya? Hallelujah! Brothers and sisters, hallelujah! Your future is better than your past! When we serve the Lord, mga kapatid, let us learn the art of detachment. Amen. Mag-ingat tayo. Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 18. Be not unequally yoked together with unbelievers. Sorry na lang sa inyo, ha. Pag mas matagal mong kasama yung hindi mananampalataya, tapos tuturuan mo ako ng spiritual na bagay, sorry na lang sa iyo, kapatid. I'm sorry. I'm sorry. Kaya nga hindi ako nawala sa Panginoon. Kahit nung miyembro pa kami noon, Brother Rolly, nagtatrabaho kami sa church noon, nagko-construction kami, kasama yung mga kapatiran, mga tatay. Tapos meron doon, dahil nakita niya ako, bago ako doon nagsisimba na ako dati. Tapos nung umuwi ako sa Sambales, siyempre baguhan ako doon, nakita niya siguro, baka akala niya bagong salta lang nga. Pero hindi niya alam na nangangaral ako doon dahil hindi siya lagi nagsisimba. Kinig kayong lahat, mga kapatid. Huwag niyong isusugal yung mga bagay spiritual sa buhay ninyo. Dino nagtatrabaho na kami, mga kapatid. Ang dami niyang sinasabi patungkol sa paglilingkod. Brad, hindi na nga siya nagtatrabaho. Hawak niya palang ganon. Ganyan talaga yung mga galing, mga kapatid. Kami nagtatrabaho, Brad, ganito kasi yan. Galing. Magaling. Sinasabi niya, maganda. Tapos nakikita nung isa, parang hindi ako nakikinig. Sabi niya sa akin, Brad, makinig ka. Ang ganda ng sinasabi niya. Alam mo, tinignan ko lang siya at ngumiti ako. Hello, mga kapatid. Kung meron akong papakinggan patungkol sa paglilingkod sa Diyos at mga bagay spiritual, hindi ko aksayin yung panahon ko doon, mas makikinig ako kay pastor ko. Alam ko na hindi nagsisimba yun. Kahit gaano pakaganda yung sinasabi nun, sabi ko nga sa mga guide, walang kapangyarihan yan pag hindi mo ginagawa. Ay sasabihin niyo, sumunod kayo sa pastor, magkaisa tayo. Kahit kano mo pa sabihin yan, kung hindi mo yan ginagawa, drawing lang ang tawag dyan. Ginawa na yan dito noon. Amen.
magkaisa tayo. Magkaisa pala, magsarili pala. Magkaisa. Meron pala siyang kagrupo, magkaisa tayo. Ay, hindi ako naligaw, Brother Rolly. Mga kapatid, huwag niyong aksayahin yung... Tignan ninyo yung estado ng tao. Bili sa bahay ninyo. Alam mo kung sino yung mas maraming pananalangin dyan sa kayong magkakapatid? Hindi pwede ikaw yung laging nananalangin. Ikaw yung nagbabasa lagi ng Biblia. Ikaw yung sumusunod kay pastor. Tapos sasabihin ng kapatid mo, ganito kuya kasi dapat ang paglilingkod sa Panginoon. Tapos hindi mo siya nakikitang nananalangin. Hindi mo siya nakikitang nagbabasa. Pag sumunod ka, kasalanan mo na yon. Proteksyonan mo yung pananampalataya mo at spiritual being mo. May mga taong dapat mong susundin. Learn the art of detachment. Be not unequally yoked with unbelievers. Gusto mong respetuhin ka ni pastor? Salamat sa trabaho ninyo. Pero mas ang tinitignan natin sa church dito ay mga spiritual matters. Amen. Ay hindi nyo ko makuha sa pagalingan, hindi nyo ko makukuha sa ganon. Ano bang nagawa? May mga membro at kung tatanungin, ano bang nagawa mo na? Ano bang narating mo na? Ano ba na sinakripisyo mo sa Panginoon? Ano ba? Pag-aralan mo. Ay hindi nyo ko makukuha dyan. Sige, trabahuhin natin to at kukunin natin ang respeto ni pastor para susunod siya sa atin. Tuturuan ko siya, sabi ni Brother Joseph, kung paano magsamba. Tuturuan natin si pastor kung paano manalangin. Sandali lang kapatid, maghunos sa dili ka. Lalo na ngayon, may mga leader din akong tinatanaw ngayon. At sinusunod. Amen? Proteksyonan natin ang sarili natin sa mga hindi mananampalataya, mga kapatid. Upang manatili tayo sa Panginoon at susunod na yun, tuloy-tuloy na yun. Anong pakikisalamuha meron sa mga hindi mananampalataya? Sa mananampalataya, sa kadiliman at sa liwanag, kay Bilial at kay Kristo. Hindi pwede. Yun yung sabi ng Panginoon, verse 17, come out from among them. Parang narinig ko yun kanina kay Abraham. Umalis ka sa kanila and be separate, says the Lord, and do not touch that which is unclean, and I will receive you. Sabi ng Panginoon. Tingnan ninyo, bago ka niya tanggapin, meron ka munang dapat bitawan. Ngayon, alam ko na kung merong bakit hindi nakaka-receive ng Holy Ghost, alam ko na kung bakit. Huwag niyo na akong bubulahin, Pastor, gusto ko talagang makareceive. Kung kunam na dayjay. So, bakasol pa niya po, kasalanan pa ni Lord pag hindi ka naka-receive ng Holy Ghost? Kasalanan niya? O baka ikaw, meron kang hindi mabitawan? Dahil ang rule ng Panginoon, bago kita tanggapin, bitawan mo muna yung dapat bitawan. Insyong Rubik. Pwede nararamdaman mo yung Holy Ghost, pero kailangan ay pumasok yung Holy Ghost sa puso mo. Kaya bago kita tanggapin, sabi ng Panginoon, bitawan mo muna, hiwalayan mo yung dapat hiwalayan. Then tatanggapin kita, sabi ng Panginoon. Salamat sa Diyos. And I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Kaya pag lagi tayong attached sa mga hindi mananampalataya, amen, mag-ingat tayo. Hindi iyan kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya kayong mga nag-aaral, kayong mga nagtatrabaho, na lagi nyo kasama yung hindi mananampalataya, sana pagdating ng church, magbumawi kayo sa Panginoon, lalo kayong magpuri, lalo kayong manalangin. Pag lagi ang kasama nyo sa trabaho ninyo, at pag-aaral ninyo hindi mananampalataya, dapat Panginoon, mas masaya ako na kasama ka, mas masaya ako sa presensya mo, Panginoon. Hindi yun ang sasaya ninyo sa labas. Ang saya-saya ninyo sa labas pagdating sa church. Sabihin mo sa akin, may Diyos ka. Kasama ko ang Panginoon. Mahal ko ang Diyos. Hindi mo naintindihan, mga kapatid. Hindi mo naintindihan. Amen. Kaya kailangan matuto tayo nitong the art of detachment.
Hiwalayan ang dapat hiwalayan, mga kapatid, upang makamtan natin ang kalooban ng Panginoong Diyos. Sabi mo sa katabi mo, magbago ka na. Sabi mo, tutulungan ko kayo, magbago tayo! Gawin natin ang gusto ng Panginoon upang makasama natin ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Palakpakan natin at purihin ang Panginoon. Mag-ingat kayo. Oh? Kapag nakikita nyo si pastor, lagi sa labas, tumatambay, huwag na kayong makinig. At baka mamaya yung sinasabi ko galing lang sa mga dyan lang sa labas. Oh, mga kapatid, pag lagi nyo nakikita si pastor yun, nakatambay, nandoon na naman sa view deck, nandoon sa mga picture-picture, sa wala namang gawain na pinupuntahan, ay doon na kayo delikado pag humingi ako ng payo dito. Puro naman siya sa labas, kasama niya yung mga hindi mananampalataya. Mga kapatid, wala akong panahon sa kanila. Alam niyo kung sasamahan ko sila? Samahan din natin sila. Hindi ko sinasabing tuwing merong ibang pananampalataya, lalayuan mo na, hindi Samahan niyo sila kung ang layunin ninyo ay dalhin sila kay Kristo. Pero kung wala kayong layunin na dalhin sila kay Kristo, kayo ang madadala nila. Tandaan niyo yung sinasabi ko. Kung sasama kayo sa hindi mananampalataya, wala kayong layunin, kayo ang madala nila. Pare-pareho na kayo ng damit, pare-pareho na kayo ng sinasabi, pare-pareho na kayo ng buhay. Pero kung sasama ka sa hindi mananampalataya, at gusto kong makilala niya ang Panginoon na mabuti, ang tagapagligtas, ang nagpapatawad, ang mabuting Panginoon. Pag yan ang plano mo, kaya mo sila sinasamahan, tutulungan ka ng Diyos, iingatan ka ng Diyos, at ang maganda, mangyayari yung motibo mo na madadala mo nga sila sa Panginoon dahil yan ay kalooban ng ating Panginoon, mga kapatid. Kasama mo sila lagi. Hindi mo man lang nababanggit si Jesus Christ sa kanila. Na ikaw na ang na-win nila. Kaya nga sabi ng Biblia, humiwalay ka pag gano'n. Amen. Pero kung matured ka na, yan, makikisama ka. Usap-usap konti, tapos, parang ganyan ang Panginoon. May papasok mo lagi ang Panginoon. Mabuti ang Panginoon. Ganyan din ang Panginoon. Hello, mga kapatid. Hindi maghapon, nakikinig ka na. Puro ka na lang. Taga-amin ka nila, taga-oo. Punta tayo doon. Kain tayo. Pangit mo. Hindi ganoon. Pag mga kapatid, sandali lang. May time lang. Hindi nababadan, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, be separate. Pag iba ang sinasamba nilang Diyos, Sister Josie, huwag ka masyadong makitagal sa kanila. Baka mamaya ikaw nang mahikayat nila. Pinalaya na tayo ng Diyos, pinatawad na tayo ng Panginoon. Ingatan na natin yun, mga kapatid. Hallelujah! Tulungan tayo ng Panginoon. Let us learn the art of detachment. Yan ang unang pagsubok sa mga mananampalataya. Hiwalayan ang dapat hiwalayan. Pangalawang, mga kapatid, dito sa Nehemiah chapter 6. Verse 1 to 3. There's a conspiracy. There's a conspiracy against Nehemiah. Na itong si Sanballat, makinig kayo, si Sanballat, si Tobiah at si Geshem, ay merong mga plano laban sa mga anak ng Diyos. Meron silang laban sa mga anak ng Diyos, mga kapatid. At itong si Nehemiah ay gumagawa, mga kapatid, ang purpose niya ay to build the wall. Ayusin yung nasirang bakod. At nung ginagawa nila yung bakod, mga kapatid, ayan, tingnan niyo maigi, mga kapatid. Pansinin niyo yan. Pag naglilingkod ka sa Panginoon, mapapansin mo ito. Merong dumating na sulat. Sabi ng sulat, mga kapatid, Sanballat, Geshem, sent to him saying, come, halika, iniimbita.
Let us meet together among the villages in the plain of Ono. But they thought to do me harm. Tingnan ninyo may ginagawa. Naglilingkod sa Diyos, si Nehemiah, may ginagawa sila. Parang sa church, may ginagawa sila. Mapapansin yan, merong mga, may kayo, datrabahod ko. Awan kwarta dita. Yung imbitasyon yun pala ay para makasira kay Nehemiah. Parang sinabi ko kanina, kaya ka nandito sa church dahil meron kang trabaho na ikaw lang yung makakagawa. Hindi, pastor, hindi totoo yan. Kaya namin gawin yung ginagawa mo. O di salamat, next Sunday, si Brother Jose ang mangaral. Hindi totoo yan, pastor. Sabi ni Brother Joseph, kaya namin din. Di, kaya mo, pero hindi naman tayo tinawag, mahirap. Kawawa naman yung mga makikinig. Shall we say praise the Lord? At tingnan nyo, pag may ministry ka na, bantayan nyo yan. Meron yan, mga Sanballat, Geshem, Tobaya. Halika kayo, meron dito. Pero ang plano nila ay para lang masira ka talaga. Dahil kapag hindi ka makapaglingkod sa Diyos, Brother Joseph, na lagi tayo dito, sayang yon. Ang dapat nandito tayo para maglingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Huwag nating sasayangin ang pagkakataon na tayo dumadalo sa gawain. Gumawa tayo para sa Diyos, mga kapatid. Ay ang sabi ni Nehemiah, sumagot siya, sabi. So sumagot ako, sabi niya, I sent messengers to them saying, I am doing a great work so that I cannot come down. Why should the work cease while I leave it and go down to you? Hello mga kapatid. Kapag ikaw ay may ministry sa Panginoon, tingnan ninyo yung mga nawala ng ministry, nawala na rin sila. Ilang target ng kaaway, pag wala ka ng ginagawa, masira yung buhay mo. Dapat mga kapatid, let us learn the art of detachment. Tanggalin natin yung connection sa mga taong pumipigil sa atin. Meron yan, tatawagan kayo, imi-message kayo, dito kayo, hali kayo, mag-aral ka, magtrabaho ka, gagandang buhay mo dito. Dapat gayahin natin si Nehemiah. Ang sabihin namin, hindi, gumagawa ako ng magandang gawain. Ako ay naglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah, mga kapatid, makinig kayong lahat. Church, mayroong mga distraction. Kaya yung iba mahahalata na distracted alam niyo kung bakit? This Sunday, okay. Next Sunday, hindi na namamansin. Tinatanong ko tong mga guide, tinuturuan ko sila. Makinig kayong lahat, mga kapatid. Akala nyo kasi hindi kayo napapansin Hindi lang ako umiimik. Pag may alaga kayong hayop, at darating yung amo, mga kapatid, alam mo kung yung hayop ay pagmamayari ng tao Maraming mga hayop, halo-halo dyan. Pero makikita mo dyan na yung lalaking darating, alaga niya yung hayop na yun. Alam niyo kung bakit? Yung iba? Yung alaga niya. Dagijay Carnero, dagijay Kalding, Brother Joseph, sumabat ti pastor da. Amuda, titimak ti pastor da. Amuda. Ang adayay sumangkot di tao, nung nagtataray dagijay, Kalding, Carnero, nga bagi dayjay. Sa balit yung tartarakan! Sa balit yung tartarakan. Ay ako, sawaan na ako, pastor.
Sinasabi din ng mga tagalabas yan. Pero makikita mo yan, mga kapatid. Pag pinapakain ka niyan, kung ikaw ay tupang pinapakain, tinuturuan, ginaguide, pinapanalangin. Pag nakita mo yun, tuwing makita mo yan, mga kapatid, sumabat dayta, Brother Joseph. So nga mo yun, alam nyo na. Paparating si Pastor. Umadayo. So nga siya, amok ti mga pudno nga karnero. Taamuda, ano kasano kapatid, ti Pastor da, ti biyagda. Tinuturuan tayong humiwalay dito, mga kapatid. Pero tinuturuan din tayong mag-connect sa mga tamang tao na ilalapit tayo sa pinakamabuting pastor, walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Naaawa ko dun sa mga nawala. Kinausap lang kayo ng kamag-anak ninyo, kinausap lang kayo ng mga pastor sa labas, sunod-sunod na sila. Di at least alam ko na, hindi talaga sila tunay na karnero dito. Kumusta ang buhay kaya nila? Ewan ko na, bahala na sila doon. Mga kapatid, matuto tayong humiwalay sa mga distraction. Kung alam mong ilalayo ka sa pastor mo, hiwalayan mo na yan. Hello! Kung nararamdaman mong ihiwalay ka sa church, hiwalayan mo yan. Wala namang ginagawang masama ang church. Wala namang ginagawa sa'yo si pastor. Wala namang ginagawa. Pansinin niyo yung mga nakukulam. Wala naman akong ginagawa sa kanila, galit sila sa akin. Madali kong mararamdaman yung mga nakukulam dahil yung magawa ng mangkukulam, ginawa ng mangkukulam dito ng February, lahat ng kakausap sa kanila, galit na sa akin. Kaya yung mga taong bigla na lang nagagalit sa akin na wala akong ginagawa. Hindi naman kita sinaktan, galit ka sa akin. John, may problema ka sa isip kung gano'n. Di ba? Walang ginagawang masama sa iyong tao, galit ka. Kinukorek ka, inaayos yung buhay mo, galit ka. Mayroon bang gano'n? Tinutulungan ka. Tinutulungan tayo. Na dapat ang ugali natin, bakit ako pinapahiwalay sa pastor ko? Wala namang ginagawang masama sa akin yung pastor ko. Siyang hiwalayan natin. Silang hiwalayan natin. Sabihin niyo sa kanila, makasalanan pa lang ako, pinagtsagaan ako ni pastor na alalayan, ipanalangin at turuan para makilala ko si Jesucristo. Tapos ngayon, bigla-bigla na lang, hiwalay mo kami sa church. Mag-isip-isip kayo, learn the art of detachment. Layahin niyo natin si Nehemiah. Lalapit sa inyo yung mga kaibigan ninyo, padasan na, nupod mo talaga nagserbi kay Jesucristo, na kayo nga baro, kayo mga bago. Susubukin kayo ni Tobias, susubukan kayo ni Jesem, at susubukan nila kayo, halika, dito tayo, maganda dito. Pero kung ikaw ay sinihimayang mananampalataya at naintindihan mong paglilingkod sa Panginoon, narinig mo ang mensahe ngayon, I learned the art of detachment. Sabihin mo, mas magandang gumawa sa Panginoon dahil isang araw, pagharap ko sa Panginoon, meron akong masasabi, Panginoon, tinanggihan ko yung mga alok nila at ginawa ko pa rin kung ano ang pagkatawag mo sa akin, Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Oh, hallelujah! Hallelujah! Ang titignan ng Diyos sa atin, yung ginawa natin. Kaya kapag binibigyan kayo ng ministry, magpasalamat kayo. Ang sagot dyan, pag tamang espiritu, salamat po sa tiwala. Pag nautusan ako, thank you po sa tiwala. Hindi yung, sila na lang. Ayaw ko. Pagharap mo sa Panginoon. Ang galing-galing mo sa labas. Pagdating kay Lord, wala pala, nakakahiya. Huwag nating sayangin ang pagpunta natin dito, mga kapatid. Shall we say, praise the Lord? Titignan ng Diyos ang ating mga gawa. Kaya kapag gumagawa ka na sa Panginoon, mayroong diyang mga magdidistract sa'yo. Halika dito. Halika dito.
Pero kung ikaw ay si kakatulad ni Nehemiah, sabi mo, no, sandali lang. I'm doing a great work. Gumagawa ako ng dakilang bagay. Gumagawa ako para sa Diyos. Sabi mo sa kanya, kapatid, ikaw ang sumama dito. Alam mo ba, napakabuti ng Diyos, marami siyang ginawa sa buhay natin. Kaya kung dapat meron tayong gagawin dito, maglingkod tayo sa Panginoon. Gumawa tayo sa Diyos. Napakabuti ng Panginoon sa ating mga buhay. Shall we say amen? Hallelujah. Do not let yourself, mga kapatid, distracted on your service to God. Huwag nating hahayaan na may mag-iistorbo sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Hallelujah, ng pagkakataon natin na gumawa sa kalooban ng Diyos sa lahat ng kanyang kabutihan, biyaya, habag at pag-ibig sa atin. Dapat kagalakan natin na maglingkod at gumawa sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Shall we say, praise the Lord? Amen. Hallelujah. Let us learn the art of detachment. Hallelujah. Kapag marunong tayong bumitaw, yan ang laman ng Biblia na nababasa natin, karamihan, bitawan, iwanan. Tingnan ninyo. Mas madali mo nang ilapit yung sarili mo sa Diyos. Pag susunod tayo na bitawan yung dapat bitawan. Mga kapatid, hindi lang pamilya po yan. Kung yung pananampalataya mong mali, bitawan mo na yun. Mga buhay, mga estilo, mga ugali, mga kapatid, bitawan natin yun. Upang patuloy nating makamtan ng malaya at maikonek natin ang sarili natin sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Sa pamamagitan ng pagsisisi at pagpapakumbaba, sabihin natin, Lord, may maitutulong itong mga bagay nito pero may hangganan. Ay patawarin mo ako sa tagal ng panahon, dito pa rin ako. Bibitawan ko na yan, nagpapakumbaba ko, Panginoon, at nagtitiwala. Higit pa ang magagawa mo sa mga bagay-bagay, higit pa ang magagawa mo sa mga tao, higit pa ang magagawa mo sa trabaho, higit pa ang magagawa mo dahil ikaw lamang ang tunay na nagbibigay ng buhay, nagpapatawad, nagbibigay ng pag-asa, nagpagpapala, hallelujah, at makapangyarihan sa lahat, walang iba, ikaw, Panginoon. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, hindi tayo makakalapit sa presensya ng Panginoon at sa lugar na hinanda ng Panginoon kung nandoon pa rin tayo sa buhay natin sa nakaraan, mga kapatid. Hallelujah. Kaya pansinin nyo, may mga taong hirap nilang maramdaman ang presensya ng Panginoon. Ang hirap nilang mapuspos ng banal na Espiritu dahil ang totoo, mga kapatid, alam ng Diyos na mas nagtitiwala pa rin sila sa mga ari-arian nila, sa pamilya nila, sa mga bagay na nasa nakaraan nila at hindi sila makapagtiwala sa Diyos. Pero alam nyo, meron pa rin mga tao, mga kapatid, hallelujah, na handa nilang kalimutan at iwanan ng mga bagay-bagay dahil alam nila wala nang pinakamahalaga sa buhay nila kung hindi ang Panginoong Diyos. Kaya alam nila, kung wala ang Diyos sa buhay ko, kung lang ang buhay ko, kung wala ang Panginoon, Sister Priscilla, alam nyo ba, natanungin niyo si Sister Priscilla kung ano ang pakiramdam ng walang Sunday service, ng walang presensya ng Panginoon, nang walang gabay ng pastor, nang walang Espiritu Santo at salita ng Diyos. Pero, Sister Priscilla, iwanan mo yan, pumipigil sa iyo, hallelujah. Bayaan mo kung anong sabihin nila, ano man ang sabihin nila ang mahalaga, bibitawan ko, dahil ang kamay ko, gusto ko paglapit ko sa Panginoon, ay malinis at walang hawak, dahil alam ko pag lumapit ako sa Panginoon, may magandang bagay na inanda ang Diyos.
Bitawan natin ang ating mga pinagkakatiwalaan sa mundong ito at lalapit tayo sa Panginoon na bukas ang mga kamay na walang hinahawakan at hayaan natin mga kapatid, hallelujah, hindi mo mamamalayan yung kamay mo, ang nararamdaman mo ay isang malaking kamay na hinahawakan ng Panginoon. Yung kamay mo, narito ang Panginoon mga kapatid. I feel the presence of God. May kinakausap ang Panginoon. Hallelujah! May nakakaramdam ng Diyos ay sumasa Kanya. Purihin ang Panginoon. Tumayo tayong lahat. Hallelujah. Tumayo tayong lahat sa Panginoon. Bitawan mo, kapatid. Magtiwala ka sa Diyos. Bitawan mo. Bitawan mo. Ang dapat bitawan. Bitawan mo ang nakaraan. Bitawan mo. At makikita mo, mahawakan mo ang Diyos. Mahawakan mo ang mga bagay na inanda sa iyo ng Panginoon. Hallelujah. Padre Virgilio, mabalin mo ngayon nga ito dito may sa maimang. Huwag kang magtiwala sa tungkod. Walang magagawa ang tungkod. May magagawa ang Panginoon, kapatid. Huwag kayong magtiwala sa pera. May magagawa ang Panginoon. Huwag tayo magtiwala kung kani-kanino. Mas dakila ang magagawa ng Diyos. Learn the art of detachment. Gusto mo ng magandang buhay, bitawan mo ang nakaraan, hawakan mo ang Diyos. Gusto mo makita ang kapangyarihan ng Panginoon, bitawan mo yung nakaraan, hawakan mo ang salita ng Diyos. In the name of Jesus, kapatid, huwag mong patigasin yung puso mo. Hallelujah, buksan mo ang puso mo. Mayroong gustong gawin ang Diyos sa buhay mo, kagaya ng ginawa niya kay Abraham. Buksan mo ang puso mo. Buksan mo yung mga kamay. At sabihin mo, Lord, here am I. Here am I. Here am I, Lord. Lord, buksan mo yung labi mo. Buksan mo yung labi mo. Magpuri ka sa Diyos. Magpuri ka sa Diyos. Magpuri ka sa Diyos. I feel the presence of God. I feel the Holy Ghost. Hallelujah. Oh, mayroong hinahawakan ng Diyos. May hinahawakan ng Diyos. May hinahawakan ng Diyos. Ihatid ka niya sa magandang buhay. Ihatid ka niya sa magandang buhay. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Yes, Lord. We give you glory. We give you praise. Purihin ka, Diyos na dakila. Meron akong magandang buhay sa kinabukasan dahil sa Diyos. Dahil sa Diyos. Pupurihin ka, kapatid. Buksan ko yung labi mo. Purihin mo ang Diyos. Itaas natin ang Panginoon. Puri kayo sa Diyos. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Glory to God. Yes. Yes, Lord. Praise God. Praise the name of the Lord Jesus. My future is greater than my past in the name of the Lord. Jesus, oh Holy Ghost, hallelujah. Oh Holy Ghost, hallelujah. Jesus,
Glorify the name. Glorify the name. Glorify the name. Glorify the name of Jesus.